Panahon na naman ng kasaganaan. Malapit na kasi ang Pasko, kaya naman ang ilang mga kainan, todo at buhos kung mag-alok ng kanilang mga handog. 2 buwan pa bago magpasko, pero dito sa Queen City of the South o Cebu, animoy nagno-Noche Buena na sila. Bumabaha ng mga lechon. Ang pakulo kasi ng kainang ito, sa halagang hindi bababa sa 400 pesos, meron silang pa-eat all you can lechon. Ilang oras bago magbukas ang buffet, idinideliver na ang mga lechon. At para mainit-init pa sa plato ang malutong nitong balat, sa harap mismo ng customer nila ito, china-chop-chop. Kada linggo, nakakaubos sila ng 6 na buong lechong baboy. 400. Eat all you can. Pwede ka pumunta, pabalik-balik roon. Sa Manila, makakakuha ka ba ng ganyan? Pero hindi lang lechon ang unlimited dito, pati na rin crispy pata. Pero ang crispy pata, tuwing tanghalian lang nila inihahain. The crispy pata, it's very easy to cook. It just takes minutes to cook it. So, we cook it at a time. Kada linggo, tinatayang 100 mga piraso ng pata ang kanilang ino-order mula sa kanilang supplier. We made it very affordable so that all of them can try it. We want them to experience, like for example, the pata. We want to let them eat the whole pata. We don't manage it. And same as lechon, we want to see them that we carve the whole lechon in front of them. Pero hindi lang naman pang putok-batok na lechon at crispy pata ang ma-o-order rito. Meron din sila para sa mga health conscious. Katulad ng mga lutong Cebuano o Visayan, ang inununan o paksiw na isda. Hindi katulad ng paksiw ng mga Tagalog. Mas matapang ang sukang ginagamit sa inununan. 2 klase ng isda rin ang pwede ritong gamitin, tangige at tulingan. Karaniwan itong niluluto sa palayok. Nilalagyan ng dahon ng saging, pagkatapos ang isda, bawang, sibuyas at espada o yung siling haba. Pwede rin ang talong, okra at kamyas. Ang pampaasim, suka na tinitimplahan din ng tubig. Ang restaurant namang ito, dito pa rin sa Cebu, may eat all you can na hipon at shawarma. Kwento ni Ayan Sekong, personal daw kasi niyang paborito ang shawarma mula pagkabata. Kaya ito ngayon ang kanyang nininegosyo. Pag-ipunan ko, para makakain lang ako ng shawarma. Ngayon medyo meron akong pera na konti. Every time makakita ako ng shawarma, bibili talaga ako kahit busog pa ako. Ang kanya namang pamilya, mahilig din sa hipon. Kaya ito rin ang isa sa kanilang handog. Sa halagang 250 pesos, meron kang unli o unlimited shawarma at hipon, burger, pasta at pizza. 3, 2, 1. Uminom na kami namin mga medicine bago pumunta dito. Dito naman sa Makati, 2 dosena ng klase ng soup base ang pwedeng pagpilian sa kanilang unli shabu-shabu. 1 to sawa ang mga sangkap, beef, pork at gulay. Para sa appetizers, pinakulo ang soybean o edamame at unli na tempura. Meron din silang Angus beef, sushi at sashimi. Para naman sa ultimate eat all you can experience, ang shabu-shabu, may 1 to sawa ring king crabs mula pa sa Alaska. Mas malaki ito ng dihamak sa ating alimango. Sipit pa lang, siguradong mabubusog ka na. 2 piraso lang ba naman ito? Tumitimbang ng hanggang 1 kilo. Sa loob daw ng 2 linggo, 50 to 60 kilos ng king crab o humigit kumulang 2,400 na mga piraso ang kanilang inihahandog rito. Sa laki ng kanilang king crab, ang kanilang kusina, mistulang extra challenge ang dating. Chef, 1 king crab. Buti na lang,
hands-on ang kanilang chef. We have a package for as low as 488. So we want to make it really affordable para matry ng lahat ng tao. Pero para sa mga kapos sa budget, dito sa Banawe sa Quezon City, sa halagang 99 pesos, only o unlimited na rin ang inyong pagtutusok-tusok ng kung ano-anong street food. Miss, order ako fishball po. Fishball, squid ball, chicken ball, at kikiam. Sa halagang 150 pesos naman, pwede mo na rin tikman ang kanilang Only Siomai na may 3 flavor, pork, beef, at Japanese. Ang sausawa ng kanilang fishball, si Kevin daw mismo ang nagtitimpla. Napansin namin kasi yung crowd dito sa Banawe, dinadagsa yung mga naglalako yung mga vendors, yung mga fishball, kikiam. Naisip namin, gawin natin only. Ang pinaghugutan daw ni Kevin ng inspirasyon sa kanyang negosyo ang sarili niyang karanasan. Lagi daw kasi siyang nagtitipid nung siya'y estudyante pa lang at ang malimit niyang pagdiskitahan samut-saring street food. Kaya ito na rin ang naisipan niyang gawing negosyo. Ang Pinoy talaga mahilig sa mga tuhog-tuhog eh. And that's what we revolved around. Paalala na lang na hanggat maaari, kung sa bahay gagawin ng handaan, mas mabuti yun. Dahil makakapag-prepare kayo ng mas healthy na pagkain. 78 days more to go, Christmas na. Pero ngayon pa lang, marami nang pwedeng pagfiestahan. Basta ba, huwag lang sosobrahan. Para naman, datnan nyo pa rin ang Pasko.